hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tay Rizal, palang magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa ating Panginoon sa magandang panahon at nilayo tayo sa bagyo. Binigyan tayo ng magandang panahon, walang ulan. Tamang-tama lang po ang panahon. Salamat din po sa Panginoon sa kalakasan, sa kagalakan ng maglingkod sa Kanya. At ayan natin ang salita ni Lord. Dapat lang talaga siyang mauna sa ating buhay sapagkat siya nagbigay sa atin ng buhay at pagpapala at mga marami pang blessing na darating sa buhay natin. Mga kapatid, nais ko lang dalhin sa inyo ang salita ni Lord dito sa Tay Rizal. Ako pala po si Pastor Evangelist Jenny at naglakbay po ako galing from Mindanao, nakapagig sa Visayas, and by God's grace, narito po ako ngayon dito sa Luzon, Tay Rizal, upang dalhin sa inyo ang magandang balita na walang iba kundi si Jesus Christ na nabuhay at bibigyan ka ng buhay din. Siya ay nabuhay sa mga araw, namatay, nabuhay, at siya ang Diyos na makapangyarihan na kaya kanyang buhay. Mga kapatid, nais ko lang dalhin sa inyo ang salita ni Lord. Di natin ikahiya ang salita ni Lord sapagkat ang salita ni Lord ay magbibigay sa atin ng gabay, patnubay. Siya ang salita at ang Diyos ay salita. Nais ko ipahagi sa inyo sapagkat gusto ni Lord na ipamigay ang libreng kaligtasan. Wala pa akong hingin sa iyo kahit anumang pera, piso, simple. Wala po kapatid. Ang nais ko lang ay ipahayag ang salita ni Lord na libre. Libre lamang ito kapatid. At paalala lang po kapatid, ang Diyos natin ay nagsasalita, hindi pa rin siya nagbabago. Hanggang ngayon, siya pa rin noon, ngayon at magpakailangan. Di natin dapat ikahiya ang salita ni Lord. Kapagkat ang salita ni Lord ay kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. At kapatid, paalala lang po na ang Panginoon nagsasalita pa rin ngayon. Sa paanong paraan, Lord, bakit nagsasalita pa siya hanggang ngayon? Ito, patay mo siya. Mga kapatid, si Jesus Christ ay nabuhay at walang ibang Diyos na makapagbuhay sa kanyang sarili kundi siya lamang at may kakayahan siyang buhayin ka. At ito ang kanyang bilin sa atin ng aklat ng Biblia. Siya po ay nagsasalita ngayon hanggang ngayon kapatid. Kaya gusto natin nais kong buksan ang salita ni Lord para sa inyo sapagkat ang salita ni Lord ay katotohanan at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kapatid, pasalitain natin ang salita ni Lord sapagkat si Lord ay hindi sinungaling. Hindi katulad ng mga tao, mga kapatid, na magsisinungaling, pero si Lord kapatid ay kayang-kaya kanyang pangakuhan na siya ay babalik muli. Mga kapatid, si Lord Jesus Christ ay babalik muli. Hindi siya nagkakamali. Sabi niya sa pahayag, babalik ako dito sa lupa, dala-dala ko ang gantimpala. And blessed are those who wash their robes. Sabi ng Diyos, kung ikaw daw ay naabutan ng Diyos dito sa lupa, na ikaw ay naglinis sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagsisisi, kapatid, blessed ka, pinagpala ka, sapagkat si Lord, sabi niya sa kanyang salita, sa pahayag, babalik siya at dalaga-dala niya ang gantimpala sa bawat isa. Sino nagsabi niyan? Ako ba? Hindi, si Lord Jesus Christ. Nangako siya sa atin na babalik siya dito sa lupa. At ang tanong kapatid, kasi nangako siya sa atin na babalik siya dito, paano kung maabutan ka ng Diyos dito sa lupa na gumawa ka ng mga kasamaan? Masaya kaya ang Panginoon sa kung babalik ko siya dito sa lupa at naabutan ka na ganyan ang ginagawa mo? Kapatid, dalawa lang ang pagpipilian ng tao. Babalik ka sa Panginoon o
kukunin ka niya mga kapatid. Babalik si Lord Jesus Christ, dala-dala niya ang gantimpala. Pero umaabutan na ng kamatayan sapagkat sabi ng Biblia sa mga Hebreo 9 verse 27, man is appointed, isang beses lang siyang mamatay at pagkatapos niyan ay hatulan na siya ng Diyos. Bawat isa may appointment kay Lord. Alam niyo mga kapatid, bawat isa may appointment, ikaw at ako, at yan ay kakilakilabot na mangyayari sa buhay natin kapag tayo dito sa lupa ay naabutan ng kamatayan at walang pagsisisi. Dito sa lupa, kapatid, binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay dito sa lupa ng may kabanalan. Binigyan tayo ng Biblia. Sa katunayan ng Biblia, ito ang makakabuti sa atin na pagkatang salita ni Lord Jesus Christ. Sinabi niya sa kanyang aklat na ito ang instruction sa buhay natin, paano tayo mamuhay dito sa lupa. At pag tayo ay hindi natin ito binabasa mga kapatid, maliligaw tayo sa maling landas. Ang Biblia ay gabay sa ating pamumuhay. Ito ang tamang daan sapagkat sabi na, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Lord Jesus Christ lamang ang makakapagbigay sa iyo ng tamang daan at ito ang salita niya. Mga kapatid, sabi ng Biblia, man is appointed, isa lamang kapatid, beses mamatay at pagkatapos niyan ay may appointment ka na sa Panginoon. At ang appointment na yan kapatid ay makikiharap ka sa makapangyarihan at yan ay kakilakilabot na araw kapag tatanawin ka ng Panginoon. Ano ang ginawa mo dito sa lupa? Mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos sa atin, isang beses lang tayo mamatay at tapos yan, hahatulan tayo ng Panginoon. Hindi ba yan nakilabot sa araw na yun? At hahat ka na sa makapangyarihang Diyos at ikaw ay magbibigay sulit sa lahat ng ginawa mo dito sa lupa. Mga kapatid, gusto ng Diyos na patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Hindi ako pumunta dito upang ikaw ay makulat. Sapagkat ako din dati noon ay isang alipin ng kasalanan. Isa din ako sa mga alipin ni Satanas dati noong ngunit. Noong binuksan ko ang aklat ng Biblia, nagsimula, binago ang buhay ko kapatid. At ganun din ang gusto ng Diyos sa iyo. Sapagkat ang salita ni Lord ay makakapagbago sa ating buhay. Kung buksan mo lang ito kapatid at lalo na buksan mo ang puso mo ngayon, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Walang imposible nga sa Kanya sapagkat nais ng Diyos na tayo ay maligtas at mamuhay ng may kabanalan. Hindi din direksyon naging banal kapatid, pero ito ang instruction ng Diyos. Libre lang ito, buksan mo ang Biblia. At ang Biblia kapatid, yan mo makikita paano mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Basahin mo lang ito kapatid, si Lord ay nagsasalita sa iyo araw-araw. Hindi siya nagsisinungaling. Ang kanyang salita kapatid ay may kapangyarihan na iligtas ka. Mga kapatid, nais ni Lord na baguhin tayo. Gusto niya na iligtas niya tayo. Ayaw niya mapahamak tayo, kaya't sabi ng Diyos sa John 3 verse 16, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang anak. Kaya't ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, gusto na niya iligtas. Maniwala ka lang, kaya-kaya na niyang buhayin at linisin sa iyong mga kasalanan. Pagdating ng panahon, sabi ng Diyos, darating siya. Darating ang Diyos dito sa lupa, daladalan niya ang kanyang gantimpala. At pinagpala ka daw kung naglinis ka. At kung maabutan ka kung naglinis ng namatayan. Kasi alam niyo kapatid, dito sa lupa, walang tao nagtagal dito sa lupa. Kahit aabot ka ng 100, sabihin na lang natin umabot ka ng 100, pagkatapos yan kapatid,
pagkatapos yan, kahit umabot ka ng 100, kamatayan pa rin ang naghihintay sa iyo. Ang huling-huling kaaway mo, kapatid, ay ang kamatayan. At alam mo, kapatid, ikaw ay mahatulan na ng Diyos kung ano ang ginawa mo dito sa lupa. Yan ang kakilakilabot na mangyayari sa buhay mo. Sabi ng mga taga-Korinto, huwag kayong padaya. Ang lahat ng mga makasalanan na gumawa ng mga kasamaan dito sa lupa, pag-iapid, paglalasing, pagbipisyo, pagsasamba ng Diyos-Diyosan, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Magugulat ka sa araw na yun, kapatid, kapag hatulan ka na ng mga pangyarihang Diyos. Pero ito ang magandang balita na dinala ko sa inyo dito sa Taytay Rizal. Nais ni Lord na linisin ka kung maabutan ka man ng kamatayan. Ikakasiguro ko sa inyong lahat na kayo ay maligtas. At kung aabutan ka din ng Diyos na darating siya dito sa lupa, kukunin ka din yan. Ito lang ang gawin mo, kapatid. Maniwala kayo. Naniniwala ba kayo sa lahat ng sinasabi ko, sapagkat hindi sa akin ito ang Jesus. Ang salita ni Lord mismo, ang sinabi niya, sino man ang tatanggap sa Kanya ngayon ay maligtas. Gusto ni Lord na iligtas ka, kapatid. Kaya ngayon po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, isang salvation prayer. Kung sino man po kayo ngayon na nakikinig, gusto ni Lord na iligtas ka. Kapatid, manalangin tayo. Kahit nandyan ka lang sa tricycle mo kaya, o kaya nandyan ka sa tindahan mo, o naglalakad ka ngayon, maaari mo lang itong sundan, kapatid. Sundan mo lang itong prayers na ito at maligtas ka. Ikakasiguro ko, ipapangako sa inyo na pag sinundan nyo ang prayers na ito, ipapangako sa iyo, makikipa ang buhay mo, kapatid. Katulad ko na nag-ibatid. Dati, sabi ko sa inyo, isa din ako sa mga alipin ni Satanas. Ngunit, kung simulan ko na nagbuksan ng Biblia, mga anak ng Lord, ang instruction ng buhay, doon po nagsimulang magbago ang buhay ko. At nang tinanggap ko siya sa buong puso ko, mga kapatid, naiba ang buhay ko. At ganoon din ang gusto ng Diyos sa inyong lahat. Nais niya na baguhin kayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito ang kanyang salita, kapatid, ang Biblia. Buksan mo lang ito at si Lord ay magsasalita sa iyo. Manalangin po tayo, kapatid. Sabihin mo lang, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Lord, gusto kitang tanggapin sa aking puso. Lord, naniniwala po ako na kaya mo akong buhayin sa mga patay pagdating ng panahon, Lord, at bigyan ng buhay na walang hanggan. At kapag darating ka din, Panginoon, Lord, gusto kong maligtas, kaya Lord, tinatanggap kita sa aking puso. Naniniwala ako na kayo ay namatay, nilibing at sa pangatong araw ng buhay muli. Iligtas niyo po ako, Panginoon, at simula ngayon, pakilala mo ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong salita ang aklat ng Biblia. Lord, mananaginip ako ngayong gabi at magsalita ka, Panginoon, sa akin. Magpakilala ka, Panginoon, na ikaw ang Diyos at walang iba, si Jesus Christ of Nazareth. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako pala si Pastor JD, galing pa po ako ng Mindanao. Tumawid po ako sa Visayas. And by God's grace, nandito naman po sa Luzon. Isa-isa ko po ang bawat palengke ng bawat bayan, simula sa Cagayan de Oro City hanggang sa Visayas at dito naman po sa Taytay Rizal. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Naway, magkita-kita po tayo pagdating ng panahon sa langit. And naway, bigyan din ng lakas ni Lord upang basahin ang aklat ng Biblia
at pagguhit niya ang buhay mo kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, to God be the glory. At inayayahan ko po kayo mga kapatid na makinig sa ating YouTube channel. Meron po tayong YouTube channel para naman po ay hindi niyo makalimutan ang salita ni Lord. Pwede po ninyong bisitahin sa Yahweh Ministry 101 at Yahweh Ministry 102. Type nyo lang sa YouTube kapatid. At meron po tayong church. Church po natin ay matagpuan sa Taytay Rizal, Sitio Malaking Parang. Maraming salamat po sa panahon. To God be the glory. Amen.